Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ace Manalo at shoutout kay Lars. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2221 hanggang 2225. Nang matapos ni Huang Xiaoyong ang pangungusap na ito, ang tatlong tao sa korte ng imperial ay tumingin sa kanya, umaasang makakita ng ilang mga depekto mula sa kanyang ekspresyon, ngunit nakakalungkot na ang mukha ni Huang Xiaoyong ay walang pagbabago, pabayaan ang mga kapintasan, kahit na medyo nagkasala. Natakot si Huang Houyi sa tatlong tao sa kanyang harapan, ngunit hindi natatakot si Huang Xiaoyong, dahil mayroon siyang napakalakas na amo, dahil alam niyang kahit na pumunta ang master sa Imperial Court, siya ay personal na tatanggapin ng emperador. Sa ganoong master, paano siya matatakot sa mga taong nagmumula sa Imperial Court? Totoo na bata ka pa at nangangako. Kung napakabata mo, magkakaroon ka ng 7 bituin na hayop. Sa hinaharap, ang iyong hinaharap ay walang limitasyon. Walang mahanap na kapintasan ang lalaki, kaya kailangan niyang maniwala sandali sa mga salita ni Huang Xiaoyong. Salamat sa iyong papuri, nakangiting sabi ni Huang Houyi. Nandito ako para tanungin ka, gusto mo bang sumali sa Imperial Court? Nagpatuloy ang lalaki. Ang sumali sa Imperial Court ay ang pinakadakilang hangarin ko sa buhay ko. Karangalan ko na maglaro para sa Imperial Court. Gayunpaman, marami sa inyo ang dapat na mapansin ang aking kasalukuyang estado, 4 na lampara lamang. Natatakot ako na malayo ito sa sapat na, kaya umaasa pa rin akong patuloy na pagbutihin ang aking paglilinang. Ang mga salita ni Huang Houyi ay masyadong mataktika, at tinanggihan niya ang kabaitan ng mga tao mula sa korte ng imperial. Ito rin ang sinabi ni Huang Houyi sa kanya. Hinding-hindi siya pipilitin ng Imperial Court na sumali ngayon, hanggat maipapakita niya ang kanyang katapatan sa Imperial Court. Hindi mo kailangang tumanggi ng magmadali. Mananatili tayo rito ng ilang araw, at 3 araw na lang ang sagot mo. Sabi nung lalaki, oo, pagsisilbihan kita ng mabuti sa mga araw na ito. Maaari mong ipaalam sa akin kung may kailangan ka, sabi ni Huang Xiaoyong. Hindi na kailangan. Iwanan ang 3 salitang ito, 3 tao ang hindi nagpaalam, diretso sa kaliwa. Nakahinga ng maluwag si Huang Houyi. Sa harap ng 3 taong ito, halos mahirapan siyang huminga dahil sa invisible pressure. Gayunpaman, nagulat siya sa pagganap ni Huang Xiaoyong. Ang batang ito ay hindi mapagpakumbaba o mapagmataas. Kahit na sa harap ng korte ng imperial, malaya niyang haharapin ito. Anak, mas promising ka kaysa sa akin. Hindi ka man lang kinakabahan kapag nakilala mo itong 3 taong ito. Tanong ni Huang Houyi. Pare, hindi sila kumakain ng tao. Ano ang silbi ng kabahan? At sa tingin ko, napakabait ng mga taong ito. Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Mabait. Hindi mapigilan ni Huang Houyi na hawakan ang kanyang noo sa malamig na pawis. Mukhang may libing silang 3 sa bahay. Matatawag bang mabait ito? Sa aking palagay, dapat may iba pang layunin para manatili sila rito. Dapat kang mag-ingat kamakailan. Nagpapaalala si Huang Houyi ng paraan. Hindi alam ni Huang Xiaoyong kung paano sila pinahinto ng Little Dragon Cloud City. Ang 3 taong ito ay malamang na hindi pa rin naniniwala sa kanya, kaya nanatili sila upang mag-imbestiga. Gayunpaman, hindi dapat maramdaman ng kanilang mga kasanayan ang master. Ang mga taong may mataas na kaharian ay maaaring makadama ng mga taong may mababang kaharian. Halimbawa, ang kaharian ni Huang Xiaoyong ay madaling maiintindihan nila. Gayunpaman, kung mas mataas ang kaharian, mas karaniwan ito.
Sa kanilang lakas, talagang imposibleng maramdaman ang lakas ng Aaron. Kahit dumaan si Master sa harap nila, hindi nila mapapansin. Walang dapat ipag-alala, nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong. Pagkalabas nila ng palasyo, nakahanap sila ng matutuluyan. Gaya ng iniisip ni Huang Xiaoyong, ang dahilan kung bakit sila nanatili ay dahil hindi sila lubusang naniniwala sa mga salita ni Huang Xiaoyong, kaya nagpa siya silang mag-imbestiga. Si Xiao Sai Dengjing lang, pinaamo niyaan, ang 7-star beast. Paano na, kung walang tumulong sa kanya, namatay siya sa ilalim ng mga talon ng Terrago. 3 tao sa iisang silid, ang isa sa kanila ay mapanlate na sabi, kahit na mayroon siyang lakas ng 7 ilaw, ngayon ay kontrolado na lamang niya ang isang 5-star na halimaw, kaya hindi siya naniniwala na magagawa ni Huang Xiaoyong ang ganoong transgressive na pagpapaamo. Higit sa lahat, nang makita niya ang may pakpak na tigre, hindi niya napigilan ang paghanga. Sa panahon ngayon, napakahirap para sa mundo ng Xuanyuan na maghanap at magpaamo ng 5 bituin o higit pang mga kakaibang hayop. Kahit na maraming mga kakaibang hayop sa madilim na kagubatan, mas mataas ang antas, mas mahirap itong paamuin. Kung hindi, kahit mamatay sila, ayaw nilang maging lingkod ng tao. Kung may tao sa likod niya na kayang supilan ang 7-star beast, natatakot ako na ito ay ang 8-lamp realm at ang Little Dragon Cloud City. Paano ito mate atago? Ang isa pang tao ay puno ng mga pagdududa na sasabihin, hindi niya masyadong naiintindihan ang ganoong kalakas, bakit mananatili sa lungsod ng Longyan. Sa nakalipas na mga taon, ang korte ng imperial ay masiglang nag-recruit ng malalakas mula sa lahat ng panig. Bagamat hindi nito dinala ang lahat ng mga eksperto sa korte ng imperial sa kanyang utos, halos nagawa na nito. Paano nito magagawang maging isda mula sa lambat ang isang malakas na tao sa 8 lampara? Oo, ang mga malalakas sa Badengjing ay ang threshold na hindi natin madadaanan. Ayon sa sentido komon, ang gayong makapangyarihang tao ay hindi dapat manatili sa lungsod ng Longyan at pumunta sa Imperial Court. Anong uri ng buhay ang gusto mo? Para sa Imperial Court, kakaunti lang ang malalakas na tao sa huling 3 kaharian. Hindi ba natin kilala ang taong ito? May nanghula, kung mas atrasado ang kaharian, mas mahirap itong pagbutihin. Kadalasan, may lalabas na bottleneck, na hindi kayang sirain sa buong buhay niya. Ang tinatawag na post-3 realm, ay sama-samang tinutukoy bilang 8-lamp realm, 9-lamp realm, at extreme teacher. Ang huling 3 kaharian ay kilala bilang ang pinakamahirap na tawirin. Sa ilalim ng Imperial Court, ang 7 lampara ay mas malakas, ngunit ang 8 lampara pataas ay bihira. Bukod dito, may malaking agwat sa lakas ng bawat isa sa huling 3 kaharian. Kung mag-isa tayong lalaban, ito ay isang sitwasyon ng pagdurog. Bagamat walang diplomatikong relasyon ang 3 bansa sa Xuanyuan, may mga digmaan. Gayunpaman, mayroong isang tuntunin sa 3 bansa, iyon ay, gaano man kalakas ang digmaan, hindi maaaring magkaroon ng pinakamataas na dibisyon ang magkabilang panig. Dahil ang pinakamataas na dibisyon ay masyadong makapangyarihan, kapag ito ay nailunsad, ito ay wawasakin ang lungsod, at walang sino man ang makakayanan ang mapangwasak na kapangyarihan na dala ng pinakamataas na dibisyon, na humantong sa pagbuo ng tacit na tuntunin ng kasunduan. Siyempre, hindi inutil si Jieshi, tulad ng mga nuclear bomb ng lahat ng bansa sa mundo, hindi ito magagamit, ngunit hindi dapat. Ito ay isang paraan upang hadlangan ang kalaban, sa tingin ko ay hindi. Sa pagkakaalam ko, dapat nasa Imperial Court na ang 8-lamp strongmen na iyon. Sino pa kaya ito? Masasabi bang may mga bagong eksperto sa kaharian ng Imperial Court, ngunit ang korte ng Imperial ay hindi pa nakakatanggap ng balita. Pagkatapos ng ating investigasyon, maaari nating sabihin ang totoo, ngunit kung ang mga ekspertong ito ay sadyang itago ang kanilang hininga, hindi natin ito matutuklasan ng ating lakas. Ang 3 ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Nagdududa sila kay Huang Xiaoyong, ngunit napakahirap hanapin ang katotohanan. Ang lakas ng Kidengjing ay napakalakas, ngunit para sa malakas sa huling 3, sila ay parang mga langgam pa rin. Sa mga susunod na araw, pinigilan din ni Huang Xiaoyong ang kanyang pagnanais na hanapin ang Aaron dahil hindi pa umalis ang royal family sa lungsod ng Longyan. Nananatili siya sa tirahan ng Panginoon ng lungsod buong araw. Gayunpaman, sa ugali ni Huang Xiaoyong, hindi na siya nakakapagpatahimik sa mga araw na ito. Maagang umaga,
Tahimik na umalis si Huang Xiaoyong sa tirahan ng Panginoon ng lungsod. Akala niya ay natakpen niya ng mabuti ang kanyang kinaroroonan, ngunit ang tatlong tao sa korte ng imperial ay makapangyarihan sa 7 kaharian ng Lampara, at madali para sa gayong tao na subaybayan siya. Naramdaman ni Huang Xiaoyong na hindi niya alam ito, ngunit sa katunayan, ang kanyang mga aksyon ay ganap na nalantad sa mga mata ng maharlikang hukuman. Pagdating niya sa patio kung saan nakatira ang Aaron, ganap na bago ang pakiramdam ni Huang Xiaoyong. Seryoso pa nga siyang hinala na maling lugar ang napuntahan niya. Ang huling pagpunta niya rito ay puno ng mga damo. Ngunit ngayon, may mga bulaklak at halaman na namumukadkad, at may mga maliliit na tulay at umaagos na tubig. Isa na itong tanawin ng paraiso. Bakit ka nandito? Nakita ni Aaron si Huang Xiaoyong, itinaas ang kilay upang magtanong ng paraan. Master, ikaw ang gumawa ng lahat ng ito. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Halos hindi ko na makilala ang lugar na ito, gulat na sabi ni Huang Xiaoyong. Tiningnan ni Han Sanchen ang kanyang obra maestra ng may kasiyahan. Sa mga araw na ito, siya ay masyadong idle para Menas, kaya inayos niya ito ng kaunti. Dahil sa malaking espasyo sa bakuran, kaya niya itong laruin kung gusto niya. Accidentally, nakadisenyo siya ng ganoong eksena. Bagamat hindi ito kasing ganda ng isang picture scroll, dumanas ito ng mga pagbabago sa Earthshake ang kumpara sa dati. Umalis na ba ang mga tao ng Imperial Court? Tanong ni Aaron. Pagdating sa Imperial Court, si Huang Xiaoyong ay nakayuko. Kung hindi dahil sa tatlong matandang lalaki, hindi siya mag-asawa sa tirahan ng City Lord ng ganito katagal. Hindi, tila hindi aalis ang tatlong lumang bagay sa maikling panahon. Gayunpaman, Master, huwag kang mag-alala. Lumabas ako ng palihim at hindi kailanman hinahayaang malaman ng sinuman, sabi ni Huang Xiaoyong. Malamig na ngumiti si Han Sanchen. Ang lakas ng emperador ay napakalakas. Paano niya maitatago ang kanyang kinaroroonan sa isang sitwasyong 4 na lampara? Natatakot ako na lahat ng meron siya ngayon ay nasa mata ng tatlong tao. Sa tingin mo ba ay sapat ka na para itago ang sarili mo sa mga taong iyon? Nakangiting sabi ni Aaron. Master, maaga akong lumabas at gumala ng matagal bago ako pumunta dito. Paano nila malalaman? Sabi ni Huang Xiaoyong. Sa iyong kasalukuyang lakas, hindi mo maintindihan ang mas mataas na antas ng pagmamasid at kontrol. Siguro alam nila ito mula sa sandaling umalis ka sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Sinabi ni Aaron na ngayon ay nararamdaman na niya ang pag-iral ni Huang Xiaoyong kahit na hindi niya kailangang ibigay ang kanyang lakas. Nang lumitaw si Huang Xiaoyong sa harap ng patio, alam niyang dumating na si Huang Xiaoyong. Ang dahilan kung bakit mananatili ang Imperial Court ng tatlong tao ay para imbestigahan si Huang Xiaoyong. Dahil isa itong investigasyon, paano nila mare-relax ang kanilang pagbabantay laban sa kanya. Nagulat si Huang Xiaoyong. Kung totoo man ay hindi nito nalantad ang kinaroroonan ng kanyang amo. Tumingin si Huang Xiaoyong kay Aaron na may paninisi sa kanyang mukha at sinabing, Master, pasensya na. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Dahil alam na ng matatandang iyon, hindi na sila magkakagulo, ikaw. Ang Aaron ay hindi natatakot sa mga tao mula sa Imperial Court na makahanap ng gulo, at hindi sila makakagawa ng anumang mga alon. Ang malaking bagay ay ang saktan ang pumatay, na isang napakasimpleng bagay para sa Aaron. Siyempre, hindi ito gagawin ng Aaron maliban kung kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, ang korte ng Imperial ay kataas-taasang at may hindi mabilang na mga eksperto. Hindi magandang bagay para sa Aaron na pumili ng paghaharap sa Imperial Court sa oras na ito. Ngayon wala nang silbi ang pagsasabi ng I'm sorry. Dapat kilala nila ako, ngunit hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba. Kinagat ni Huang Xiaoyong ang kanyang mga ngipin. Bagamat hindi siya sinisisi ni Aaron, hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili, dahil ngayon ay halata na gumawa siya ng gulo para sa Aaron. Master, kung hindi, pupunta ako sa Imperial Court kasama nila. Basta pupunta ako, baka umalis na sila, sabi ni Huang Xiaoyong. Parang tulala ang tingin ni Aaron kay Huang Xiaoyong. Masyadong simple ang utak ng lalaking ito. Para sa tatlong tao sa Imperial Court, ngayon gusto nilang malaman kung bakit maaaring paamuhin ni Huang Xiaoyong ang 7-star beast sa halip na dalhin siya pabalik sa Imperial Court. Pumayag man siya ngayon, imposibleng pigilan ang Royal Court na imbestigahan ang bagay na ito. Bumalik ka muna sa bahay ng Panginoon.
Sabi ni Aaron. Si Huang Xiaoyong na may panghihinayang ay umalis sa bakuran, habang nasa daan ay patuloy na nagsisisi, at sa oras na ito ng bakuran, ang korte ng imperial ay nakatayo sa harap ng Aaron. Di nagtagal pagkaalis ni Huang Xiaoyong, ang tatlong taong ito ay nagpakita na. Tulad ng hula ni Aaron, binigyang pansin nila ang kinaroroonan ni Huang Xiaoyong mula nang umalis siya sa tirahan ng master ng lungsod. Sino ka? Ang isa sa kanila ay nagtanong sa Aaron. Isang ordinaryong tao, 2 kamay at 2 paa, walang espesyal. Aaron Wei. Ordinaryong tao, karapat-dapat sa Huang Xiaoyong na palihim na makita ka. Nagtanong ang isa pang taong nagtanong na nakatingin kay Aaron. Sneaky. Hindi ko alam kung bakit siya naliligaw, pero hindi niya ako pinupuntahan, sinusubukan niya akong guluhin, sabi ni Aaron. It's too perfunctory for you to cover up like this. Do you think we will believe that? May nag-sneer. Obviously for Aaron these words feel funny. After you know my identity, you may understand the relationship between me and him, but I am very curious kung sino ka. Hindi ka dapat maging ordinaryong tao ayon sa iyong pananamit, tanong ni Aaron. Siguradong hindi ito ang pinakamahusay na paraan para magpanggap na tulala sa ganoong oras, ngunit ito ang pinakamadaling paraan upang harapin ito, dahil ang Aaron ay masyadong tamad na gumawa ng mga kwento na dapat ipag-alala, maniwala ka man o hindi, hindi ito kailanman isinasaalang-alang ng Aaron, ano ang iyong katayuan. Ang dating manugang ng pamilya Chen, ngayon, ay itinaboy sa pamilya Chen. Ang bagay na ito ay kumalat sa buong lungsod ng Longyan. Hilahin lamang ang isang dumadaan para malaman, sabi ni Aaron. Sa oras na ito, isa sa kanila ang biglang gumawa ng palihim na pag-atake sa Aaron, ngunit mula rin sa likod. Ang Aaron ay hindi gumalaw na parang bundok. Hindi siya nag-react. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkaantala, biglang naramdaman ni Aaron na may nakatayo sa likuran niya, anong ginagawa mo? Masiglang sabi ni Aaron. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki. Kung totoo ang kanyang pag-atake, ito ay nakamamatay. Sa kasong ito, napakamangmang ng Aaron at tila hindi ito naramdaman. Ordinaryong tao lang ba talaga siya? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!